We are going to continue our series on The Bible Explains, part 231. Today we're going to talk about grateful at the crossroad. As I said, by the time you see this broadcast, 3 more days, we will enter the new year, 2026. And we are now standing at the crossroad. Let's commit this verse to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you so much for these beautiful people who came here today to worship you in spirit and in truth. Thank you so much for the beautiful people who are joining us online. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. Indeed, we declare that we are still standing only by your grace. Nothing but grace. Grace plus nothing. Grace, grace all the way. And we want to say from the bottom of our hearts, thank you for your amazing grace. We commit to you this time, even this learning time, and it is our heartfelt prayer that everything that will be said and done today, only by your grace, for your glory, we pray in the name that is above every name, in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. As we stand at the crossroad of time, the close of 1 year and the opening of another year, we need to pause because this moment invites reflection, gratitude, and faith. Magnilay-nilay po tayo mga kabiyaya sapagkat ilang araw mula po sa araw na ito ay tatawid po tayo sa bagong taon. Isipin po natin kung paano naging matapat ang Diyos sa loob ng isang taon at hindi magbabago ang katapatan ng Diyos. Ito'y sariwa tuwing umaga at sariwa para sa bagong taon. A crossroad is not a place of confusion for us believers. It is a place of clarity. We look back and see God's faithfulness. We look around and recognize His grace sustaining us. We look ahead and trust His purposes unfolding in surprising ways. This is not a time to measure ourselves by what we failed to do, but a time to magnify what God has faithfully done in and through you. Maraming bagay na nangyari sa taon na ito. Maraming bagay dapat tayong ipagpasalamat sa ating Panginoon. Hindi po ito ang panahon para tayo po ay manisi, sisihin ang sarili o sisihin ang mga tao sa mga bagay-bagay na gusto sanang nating nangyari, pero bakit naman kasi hindi nangyari? O mga bagay-bagay na dapat hindi nangyari, bakit naman nangyari? Ito ang panahon na dapat ay isipin po natin na kaya tayo ang nakatayo hanggang ngayon ay dahil sapat at higit pa ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Ito ang pinakamagandang panahon para tayo'y magpasalamat sa Diyos na nag-sustain sa atin sa loob ng taon na ito at ang kanyang pangako, patuloy niya tayong isusustain sa mga taong darating pa sa ating buhay. Psalms 107 verse 1, Give thanks to the Lord,
For He is good. His love endures forever. Napakaganda na patotoo. Ang Diyos ay mabuti. At hinahabol tayo ng kabutihan ng Diyos. Sinamahan tayo ng kabutihan ng Diyos sa loob ng taong ito. At patuloy tayong sasamahan ng kabutihan ng Diyos sa bagong taon na ating papasukin at sa marami pang taon na patuloy tayong pinahihiram ng Diyos ng hininga ng buhay. Can you say amen? Amen. Today, we choose gratitude because grace has been with us all year long. So allow me to share with you, my dear brothers and sisters, the 3 biblical insights as we prepare to enter the new year. Number 1, look back with gratitude. Grace carried us through. When we look back at the year that has passed, we see moments of joy, seasons of waiting, unexpected trials, and silent victories. Yet one truth stands firm. We are still here because of God's grace. Palakpakan si Lord. Praise God. Amen. Napakaraming nangyari sa taon na ito. May mga kasiyahan, meron ding mga kalungkutan. May mga panahon na pinaghintay po tayo at maaaring ang iba'y patuloy pa rin naghihintay, pero mayroon ding mga pagkakataon kinatagpo na ng Panginoon ang ating mga paghihintay. May mga unexpected trials, problems na dumating. Pero kailanman ay hindi nagulat ang biyaya ng Diyos, sapagkat anuman ang ating pinagdaanan, laging sapat at higit pa ang biyaya ng Diyos sa lahat ng panahon. Amen. Indeed, we are still standing, not because we are strong. We're still standing, and we will keep on standing only by the grace of God. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. We were not consumed by our failures. We are not abandoned in our struggles. Grace carried us even when we did not fully realize it. Mga kabiyaya, hindi tayo tinalo ng problema. Hindi tayo tinalo ng sakit. Hindi tayo tinalo ng mga pagsubok. Dumating ang lahat ng ito, pero hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Sapat ang biyaya ng Diyos. Kinarga tayo ng biyaya ng Diyos sa mga panahon na parang akala natin kayang-kaya natin. Pero ito yung mga panahon na nawala na tayo ng malay, nawala ng lakas ang ating mga paa, nawala ng padyak ang ating mga paa. Ito yung mga panahon na kinarga tayo ng biyaya ng Diyos. Tandaan mga kapatid, ang kanyang pangako, hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Pinangako niya, siya ang ating kagalingan, siya ang ating probisyon, siya ang ating kaligtasan, siya ang ating proteksyon. Ito'y pangakong hindi masisira kailan pa man. If you believe that, shout amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Come on, give Him praise. Praise God. Lamentation chapter 3 verse 22. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. Can you say amen?
again, because of the Lord's great love, we are not consumed. We're still standing and keep on standing, for the Lord's compassions never fail. For great is His faithfulness, and they are new every morning, and they are new every new year. Bawat bagong taon na papasok, laging sariwa ang dakilang katapatan ng Diyos, hindi magbabago, magpakailan-kailan pa man. Come on, give Him praise. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Gratitude grows when we understand that survival itself is grace, growth itself is grace, being upheld is grace. Practically, everything is grace. Kung magsasabi kayo ng totoo, alam nyo lahat ay biyaya ng Diyos. Walang hindi biyaya ng Diyos sa buhay natin. Minsan may nagsabi sa akin, bakit Bishop wala na kayong ibang mensahe kundi biyaya, biyaya, biyaya. Puro biyaya ang inyong mensahe. Ang naging tugon ko ay simple. Meron ba sa buhay natin na hindi biyaya? Lahat sa buhay natin ay biyaya ng Diyos. Kaya marapat lamang, walang ibang dapat bigkasin kundi ang biyaya ng Diyos. Ngayon at sa lahat ng panahon, palakpakan natin ang biyaya ng Diyos. This year may not have been perfect, honestly, nor will the coming year. But God was, is, and will be forever faithful. Wala hong perpektong taon. Ang taon na ito ay hindi perpekto. At pinapauna ko na rin po sa inyo na ang susunod na taon ay hindi ho perpekto. Pero dakila ang katapatan ng Diyos. Can you say amen? Pamilyar po ba kayo doon sa tula o kanta na Footprints in the Sun? If you know that, then you know what I am talking about. Na kung minsan parang hindi na natin kayang harapin ang mga pagsubok ng buhay. Ito yung mga panahon na kinakarga tayo ng biyaya ng Diyos. Sapagkat kung minsan naisip natin, Panginoon, kung kailan kailangan kita, parang iniwanan mo ko. Dahil lumingon ka, isang paris na lamang ng bakas ng paa ang nasa buhangin. At ang sabi mo, nasaan ka, Panginoon? Ang sabi mo, hindi mo ko iiwanan. Pero dito sa panahon na napakabigat ng problema ko, na parang natatabunan ako ng problema, nasaan ka, Panginoon? At sumagot ang mabuting Panginoon, anak, nung hindi mo na kaya, nahimatay ka. Kaya karga-karga na kita. Ang nakikita mong bakas ng paa sa buhangin ay hindi mo paa. I-check mo ang size. Size ng paa ko yan. Yan ang biyaya ng Diyos. Pag di na natin kaya, kaya palagi ng biyaya ng Diyos. Palakpakan si Lord. We don't move forward well if we forget how God carried us before. Gratitude anchors us as we stand at the crossroads. Hindi natin maharap ang bagong taon ng wasto, ng tama, kapag hindi po tayo tumayo sa sangang daan ng may pusong may pagpapasalamat
Dahil lagi nating tandaan na kaya ho tayo makakatawid sa bagong taon ay dahil naging napakabuti ng Diyos sa atin. This is exactly what God has said to the Israelites right after crossing the Red Sea. You can read in Exodus 14 the story of the Red Sea. Pagkatawid po nila sa dagat na pula, sa paanan ng bundok ng Sinai, ito ang sinabi ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Exodus 19 verse 4. This is what God said. You yourselves have seen what I did to Egypt, and how I carried you on eagle's wings and brought you to myself. That is exactly what God did. You did not bring yourself to me. I brought you to myself. You did not make it because you are strong. Hey, remember, I carried you on eagle's wings. Huwag maging makakalimutin. Yumaman ka hindi dahil magaling ka. Maraming mas magaling sa iyo, pero hindi nakakalahati ng mayroon ka. Hindi umunlad ang buhay mo dahil matalino ka. Hindi dahil magaling ka. Pinaunlad ng Diyos ang buhay mo dahil kinarga ka ng biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ang nagpaunlad sa iyo. Shout amen! Ang tao'y marupok, kay daling lumimot. Nung panahong walang-wala tayo, nung panahon na halos hindi natin mapagduktong ang bawat magkabila, mababa ang ating loob. Pero nung magmantika na ang nguso, gumanda ang takbo ng buhay, nakalimot. Anong sabi ng Diyos sa kanyang bayang Israel? Remember, it is the Lord your God who gives you the ability to produce wealth. Tandaan ninyo, ang Diyos ang nagbibigay ng kakayahan para umunlad ang iyong buhay. Hindi ho edukasyon. Marami hong tao ang mataas ang pinag-aralan, pero hindi ho makapagmaneho ng sariling sasakyan. Maraming tao, 2 ang tinapos na kurso. Hanggang ngayon ay nangungupahan sa apartment at baon pa sa utang. Kaya ho umunlad ang buhay mo, hindi dahil magaling ka, hindi dahil matalino ka, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Sa biyaya lamang ng Diyos. Shout amen. Shout amen. Yan ang sinabi ng Panginoon sa kanyang bayan. Huwag niyong kalimutan. Nakalabas kayo sa Ehipto, hindi dahil magaling kayo. Hindi ho pumayag si Paraon. Ayaw kayong palabasin ni Paraon. Pero si Paraon ay no match sa Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari. Kahit hindi sila pumayag na umunlad ang buhay mo, pag sinabi ng Diyos, pauunlarin kita, uunlad ka, dahil nasa iyo ang pabor ng Diyos. Kahit sabihin ng doktor, wala na kaming magagawa, hindi ka naggagaling. Pag sinabi po ng Diyos, gagaling ka sa sugat ng aking anak, pinagaling na kita, magaling ka na sa pangalan ni Jesus. All by His grace, nothing but grace. Grace plus nothing. Huwag tayong maging makakalimutin. Always remind yourself, bago pumasok sa bagong taon, nasaan tayo ngayon? Puno ng pasasalamat, puno ng pagkilala. Tumingala ka at sabihin mo, Panginoon, salamat kung paano mo pinagpala ang buhay namin
ng aking pamilya sa taong ito. Patuloy kong dinideklara ang patuloy na pagpapala sa aming pamilya, sa bawat isang miyembro ng aming pamilya. Shout amen. Number 1, look back with gratitude. Grace carried us through. Number 2, stand firm in faith. Grace is our ground. Stand firm in faith. Grace is our ground. Before we step into the new year, we must know where we are standing. We are standing, listen up, we are not standing on the New Year resolutions we made and planned to keep. We are standing in faith, in the grace of God, through Christ's finished work. Can you say amen? Amen. Maraming mga tao, pag dumarating ang bagong taon, lagi silang merong New Year resolution. Man's work, gagawin ko to, hindi ko na gagawin ito, ito ang gagawin ko, ito ang mga gagawin ko. Good for 1 month, good for 3 months, some are very serious up to 6 months, pero after that, balik sa dating ugali. Balik sa dating bisyo. Balik sa dating kalagayan. Bakit? Kasi hindi natin kaya. Kailangan nating umangkas sa biyaya ng Diyos. Kailangan nating maniwala sa kayang gawin ng Diyos sa atin at sa pamamagitan natin. Ang ating kumpiyansa ay hindi sa ating kakayahan. Not in our consistency, but in His sufficiency. Kumisan, ang tiwala natin sa ating sarili, ang sabi sa Bible, sumpain ang tao na nagtitiwala sa kapwa-tao at ginagawang sandigan ang bisig ng tao. Mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon. Ang ating pagtitiwala ay tanging sa Panginoon lang. Wala saan o kanino man. Romans chapter 5 verse 2, the Apostle Paul writes, through whom we have gained access by faith into this grace in which we stand. And we rejoice in the hope of the glory of God. In the hope, when we talk about hope, we're talking about the future. And the only way we can rejoice in the hope of this new year is we must know how to access the grace of God. And look at the verse. The only way you can access the grace of God is by faith. Kailangan mong paniwalaan ang biyaya ng Diyos. Nangyayari lang ito sa naniniwala. Hindi pwedeng gawin ng Diyos sa iyo ang hindi mo pinaniniwalaan. You have to believe. You have to believe in the favor of God. You have to believe in the grace of God, for the grace of God to work in and through you. Kasi hindi pwedeng gawin ng Diyos sa iyo ang hindi mo pinaniniwalaan. Anong madalas sinasabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga pinagaling? Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Your faith has made you whole. Faith is the ability to access the grace of God, what He has provided on the cross of Calvary for us all. You have to believe in healing for you to experience healing. You have to believe in blessing and favor for you to experience blessing and favor. You have to believe in forgiveness for you to be forgiven. You have to believe in salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone, for you to receive the free salvation. It cannot happen to you unless you believe. And the only way you can access the manifold grace of God is by faith. And how do you know that you believe?
Bisa paano kung malamang naniniwala ako, binibigkas ng iyong bibig. The Bible says, out of the abundance of the heart, the mouth speak. The Bible tells us also, we believe in our heart, we confess with our mouth. You have to say it. You believe, you confess. That's why we say, I am blessed, I am highly favored, I am a child of God, I am Charito. Why do we confess that? Here in the church every Sunday. And I assume that you do that every day. And I assume that you do that every day of your life. Why? Because it only happens to those who believe. And God Himself said, the very thing I heard you say that I will do unto you. Kung anong narinig kong sinabi ninyo, siya kong gagawin sa inyo. Tatanungin ko po kayo, kung ipinangako ng Panginoon na gagawin niya sa atin, kung anong narinig niyang sinabi natin, ano ang gusto mong iparinig sa Kanya? Tanungin mo ang sarili mo, anong gusto mong gawin ng Diyos sa iyo pagpasok ng bagong taon? Iparinig mo sa Kanya. You have to confess it. You have to say it. Now, let me prove this point by giving you the verse. Hebrews chapter 4 verse 2. For unto us was the gospel preached, as well as unto them. But, look at the big but there. But the word preached did not profit them. And tell me why. Not being mixed with faith in them that heard it. It is not enough to just say, I believe. You have to specify what you believe. What do you believe? Say it. Mix it with faith. Yung grace ni God, kung ano yung inaccomplish ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo para sa atin, that is the manifold grace of God. You have to access it by faith. And how do you know that you have faith? You say it. You believe in your heart, you confess with your mouth. That is basically why we believe in the declaration of God's favor. That is why we have this Charito declaration. Kasi naniniwala tayo na itong bagong taon ay pinagpala at pinaboran ng ating Panginoon. Blessed and highly favored year para sa ating lahat. Can you say amen? Para ma-benefit natin ang gospel, the gospel of grace, you have to mix it with faith. Remember what faith is. Faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hebrews 11:1. You do not see, you do not feel, and so many times it is not even reasonable. And yet I believe and I confess because I believe, because we were taught, declare what you believe and believe what you declare. And that is what we do. And we do it as we face this new year. 1 Corinthians 16:13, the Apostle Paul reminds us, be on your guard. What's the next line? Stand firm in the faith. You have to stand firm. Stand firm in the faith. Keep on declaring. Kapag kang dinideklara mo at ang nakikita mo hindi nagtutugma, ideklara mo pa rin. Sapagkat ang may final say, hindi yung nakikita mo. Ang may final say ay kung ano ang pinaniniwalaan mo. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Ipinangako niya, inaangkin ko ang kanyang pangako. Kapag ang diniklara mo at ang iyong nararamdaman hindi nagtagpo at hindi magkatugma,
ideklara mo pa rin, sapagkat ang iyong pakiramdam ay hindi pang matagalan. Ang salita ng Diyos ay pang walang hanggan. You keep on declaring. Shout amen. Be on your guard. Stand firm in the faith. Be men of courage. Be strong. Standing firmly in faith, we step into the new year with hope, assured that His grace goes ahead of us. Number 2, stand firm in faith. Grace is our ground. Number 3, I'm starting to close. Move forward with hope. Grace goes ahead of us. Again, move forward with hope. Grace goes ahead of us. The new year may be unknown to us, but it is never unknown to God. Can you say amen? The same grace that brought us through the past and holds us now goes ahead of us into the new year. Ang biyaya na sumama sa atin sa taon na ito, ang biyaya na magtatawid sa atin sa bagong taon, ay ang biyayang sasamahan tayo sa lahat ng mga hamon at lahat ng pagsubok at lahat ng mga challenges na harapin natin nang walang takot, walang nervyos, sapagkat aral tayo sa katotohanan, if God be for you, who can be against you? Dakila ang biyaya ng Diyos sa lahat ng mga hamon ng buhay. Shout amen. God is not done with us yet. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Patuloy pa siyang gumagawa at gagawa. Makinig maigi. Anumang sinimula ng Diyos gawin sa iyo, ay tatapusin niya hanggang sa araw na makita natin ang mukhaan ng Panginoon. Philippians chapter 1 verse 6, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion. Tell me, until when? I cannot hear you from where I am. Until when? Until the day of Christ Jesus. Until we see Him face to face. What a guarantee. Even the Apostle John said, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But when we see Him, we shall be like Him. What a great promise. Can you say amen? Our hope is not in perfect plans, strong willpower, or flawless execution. Our hope rests in a faithful God who finishes what He starts. Grace does not merely forgive our past, it empowers our future. Hindi lang po niya pinatawad ang ating nakaraan. Binigyan tayo ng bagong buhay, pinalakas na buhay para sa ating hinaharap. Can you say amen? Isaiah chapter 42 verse 16. This is the promise of the Lord. I will lead the blind by ways they have not known. Along unfamiliar paths I will guide them. I will turn the darkness into light before them and make the rough places smooth. These are the things I will do. I will not forsake them. Pero Bishop, ang binasa mong verse ay pangakong naisulat sa lumang tipan, sa ilalim ng lumang kasunduan. Hindi po ba tayo aral, maliwanag pa sa sikat ng araw, na lahat ng mga pangako na nasulat sa Biblia, ito man ay mababasa sa lumang tipan, ito man ay mababasa sa bagong tipan, hindi nagbabago ang kanyang pangako.
ang pangako sa lumang tipan ay nakasalalay sa gawa ng tao para ito'y matupad sa kanya. At kung sakaling siya'y mabigo sa kanyang gawa, kailangan niyang umangkas sa dugo ng hayop na iaalay sa dambana para takpan ang kanyang kabiguan. Tayo po'y nabubuhay sa mas mainam na kasunduan dahil hindi po tayo nakaangkas sa ating gawa at hindi rin tayo umaangkas sa dugo ng hayop. Umaangkas tayo sa tinapos na gawa ni Kristo, sa dakilang pagsunod ni Kristo. Kaya ang kanyang mga pangako ay oo lahat dahil tayo ay na kay Kristo. Shout amen! Amen. I'll show you the verse. 2 Corinthians chapter 1 verse 20. The Apostle Paul writes, under grace in the new covenant, for no matter how many promises God has made, they are all what? They are all what? They are yes in Christ. Are you in Christ? Yung pangakong binasa ko po sa inyo kanina na napakaganda sa Isaiah 42 verse 16, dahil ikaw ay na kay Kristo, ito'y oo para sa iyo. Hindi mo kailangan limusin ang kanyang pagsama. Hindi mo kailangan limusin ang kanyang mga pagpapala at pabor. Ito'y kusa niya nang iginawad sa iyo dahil ikaw ay na kay Kristo. Pinagpala ka at pinaburan ka na ng Panginoon. Pero bisap, wala akong nararamdaman, wala akong nakikita. Kaya tayo tinuruang lumakad sa pananampalataya. You have to learn to walk by faith, not by sight, not by feeling, not even by reason, because you have to believe, and it only happens to those who believe. And how many believers we have today? May I see your hands? How many believers we have? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Again, 2 Corinthians 1:20. For no matter how many promises God has made, Old Testament, New Testament, all the promises of God are yes in. Are you in Christ? And so through Him, through Christ, the Amen. Yung Amen po, pangalan po yan ni Jesus sa Revelation 3:14. The Amen is spoken by us to the glory of God. Naluluwalhati ang Diyos kapag natutupad ang kanyang pangako sa buhay mo. Dahil gusto ng Diyos tuparin ang kanyang pangako. Ang kanyang pangako, sasamahan kita. Ang kanyang pangako, igaguide ko ang bawat hakbang ng iyong paa. Ang kanyang pangako, ang dilim ay kanyang paliliwanagin. Ang kanyang pangako, ang mga baku-bakong daan ay kanyang papatagin. Ang kanyang pangako, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Pinagtagumpay ka na ng Panginoon, pinagpala ka na at pinaburan ka na dahil ikaw ay na kay Kristo. Walang ibang dahilan. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil giver ka, hindi dahil ikaw ay prayer warrior, hindi dahil sa prayer and fasting, hindi dahil sa gawa natin, kundi dahil lamang sa tinapos na gawa ni Kristo. If you believe that, shout amen. Amen. Malakas sa palakpakan para sa Panginoon. Let's see them again. 3 biblical insights. You can see this on your screen. 3 biblical insights. As we face this new year, these biblical insights will just guide us in a grace-filled life as we enter this new year. Basahin natin malakas, sabay-sabay. Ready? Sit up straight. Malakas, sabay-sabay. Insight number 1. Insight number 2. And insight number 3. Now let me close by giving you the life application as we always do. I'm sure you are familiar with how I teach. We always close our talk with life application. Ready? Number 1.
Choose gratitude over regret. Huwag na po kayong manghinayang sa nakalipas na taon sa mga bagay-bagay na hindi nangyari. Kontratang hindi nyo nakuha. Promotion na hindi nyo nakuha. Boyfriend o girlfriend na hindi nyo nakuha. Planong hindi natupad. Mga panghihinayang sayang-sayang. Hindi na puno ang yellow basket. Huwag nang manghinayang. Limutin na ang nakaraan. Mas maganda ang taon na ito na pinangako ng Diyos ang kanyang pagpapala at pabor. Amen. As we face the new year, grace invites us to look back not with condemnation, but with thanksgiving. What did not go as planned is covered by mercy. What sustained us was grace. Lahat ng hindi nangyari, mga planong hindi nangyari, puro plano, puro nakasulat lang sa papel, hindi naman nangyari. Huwag nang masiraan ng loob at higit sa lahat, huwag masiraan ng bait. Natakpan na yan ang awa ng Diyos at ang biyaya ng Diyos ay dakila para sa taon na ito. Palakpakan natin ang Panginoon. We step forward, not weighed down by yesterday, but strengthened by a faithful God who remains the same yesterday, today, and forever. Number 2, declare your faith in the grace of God. It is one thing that you believe the grace of God, but it is also another thing to declare what you believe, particularly in the grace of God. Anong partikulante dun sa biyaya ng Diyos ang pinaniniwalaan mo? Healing, blessing, favor, protection, name it. It's all there in the grace of God. Kasama ang pagpapala at pabor sa biyaya ng Diyos. We preach prosperity, but we do not preach prosperity gospel. Prosperity is only part of the gospel of grace. Hindi naman natin pwede i-preach ang poverty. Dalawa lang ang pagpipilian mo dyan, poverty or prosperity. You preach prosperity, pero hindi dahil nagpipreach ka ng prosperity, nagpipreach ka na ng prosperity gospel. Iba ho yun. Ang prosperity gospel, mga kapatid, ay nakasalalay sa pagpapala na gawa mo. Kaya mayroong pinagagawa sa iyo para ikaw ay umunlad. Yun po yung human gospel. Magbigay ka, magbigay ka, magbigay ka, magbigay ka, magbigay ka, pagpapalain ka. That is prosperity gospel. But we do not preach prosperity gospel. We preach the gospel of grace, and the gospel of grace promises blessing, favor. Not only that, healing, health. Not only that, protection and abundance and multiplication, sapagkat ikaw ay naniniwala sa biyaya ng Diyos at nangyayari lang ito sa naniniwala. As we step into the new year, we do so not trusting our resources, but resting in His abundant provision. Kahit kano karami ang pera mo, maubos yan. Maubos yan. If you trust your own resources, yung iba ay, kung magsabi ay, pera lang ang katapat niya, pera lang yan. Ang tanong ko sa inyo, siguro hindi na kahapon nagsimula, maraming mga tao ang sobrang yaman pero naghirap sa isang sakit lang. Naghirap, naubos ang buong kayamanan. Pagpapagamot, nabaon pa sa utang, namatay pa. Kayang ubusin ng sakit ang lahat ng naipon mong pera. Tatapatin ko kayo, kahit gaano karaming investment mo, ibebenta mo yan,
may sagip lang ang buhay. Kahit gaano karami ang nabili mong lupa, kahit gaano kalaki ang sasakyan na nabili mo o bahay na naitayo mo, mabebenta mo yan. Masagip lang ang buhay ng iyong asawa, ng iyong anak dahil sa sakit. Mantakin mo kung gaano katindi ang sakit, samantalang maiisip mo yung wala ka lang sakit, pinagpala ka na ng ating Panginoon. Shout amen! At kung sakali dumating ang sakit, ito'y pagkakataon para ipakita ng Diyos sa iyo ang kanyang milagro. Pagkakataon maranasan mo at magkaroon ka ng sariling patotoo at hindi patotoo ng may patotoo, na umaangkas ka sa patotoo ng may patotoo. Ngayon, may sarili ka ng patotoo. Ang Diyos ko ay Diyos ng himala. Ang Diyos ko ay mabuti, nagpapagaling, at hindi ako pinababayaan. Shout amen. Grace has carried us through the past, sustains us today, and goes ahead of us into what's next. Our confidence is not in what we can do, but in what Christ has already done. Number 3, I'll close with this. Walk into the new year with confident hope. Walk into the new year with confident hope. Not because every detail is clear, but because grace goes ahead of you. The same God who carried you through yesterday walks with you today and prepares your tomorrow. Can you say amen? Ang Diyos na nagbitbit at nagkarga sa iyo sa taong ito, ang Diyos na sumasama sa iyo mula sa araw na ito at inihanda na niya ang lalakaran mo. Mabuti ang Diyos. In Christ, your future rests not on uncertainty, but on His perfect and unchanging grace. If you believe that, say amen. Let's see them again. 3 life application. You can see this on your screen. Everybody, let's read them out loud, malakas, sabay-sabay. Samahan niyo po kami, mga nanonood sa broadcast. You can also see this on your screen. Basahin natin ng malakas. 3 life application. Ready? Number 1. Number 2. Number 3. Choose gratitude over regret. Declare your faith in the grace of God. Walk into the new year with confident hope. The big idea is, in Christ, I trust God's grace. Kay Kristo, ako'y nagtitiwala sa biyaya ng Diyos. Dahil itong biyaya na ito ang nag-sustain sa akin sa taon na ito, ito rin ang biyayang magsusustain sa akin sa bagong taon. Ito ang biyaya na sumama sa akin, ito ang biyayang hindi ako iiwanan, hindi ako pababayaan, kailan paman. Shout amen! Come on, let me hear it from you. What is the big idea? One more time. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today. So you can receive the grace of God and you can trust His grace from this day forward. Kung nais mong tanggapin ang Panginoong Jesus at ang biyaya ng kaligtasan, inaanyayahan po namin itaas ninyo ang inyong dalawang kamay, ipikit ang mata, sumunod sa panalangin ng pagtanggap, ariin ang panalangin ito, isang personal mong panalangin. Samahan po natin ang ating mga bisita na nanonood sa broadcast na ito at maging sa lahat ng narito sa loob ng bulwagan na ito. If not asking too much, and I know it's not, please let us raise our 2 hands
mananalangin tayo, sumunod tayo sa panalangin na ito. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin. Ama, sa oras na ito, ipinagkakatiwala ko po sa harapan ang sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa loob ng bulwagang ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito sa unang pagkakataon. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, tayong lahat ay magsabi ng palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Tayo po ay dumako sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together. Alright, let's do this together mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpiraperso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpiraperso dahil sa inyo. Gawin nyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay nating gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Isang beses pa, sabay-sabay, ano po ang big idea? In Christ, I trust God's grace. Are you in Christ? You trust God's grace. Nothing but grace. Grace plus nothing. Grace, grace, all the way. Can you say amen? Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering.
so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastor Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcement. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito!